Panibagong araw, panibagong buhay, Canada na naman tayo mga kamamo. Today is Sunday and then papasok na naman tayo. Nakatingin naman yung sol ko, sobrang lamig na sa labas. Kamamo talaga, kailangan balot na balot ka pag lumabas ka. So ayan, nakita nyo naman, naka-thermal tayo. Naka-thermal tayo, buo na yan. Maglagay pa ako ng inner shirt sa loob. So ang bahala ko mga kamamaw is gagamitin ko na rin yung ang daming stock namin dito ng ang daming stock dito ng compression stocking. So hindi ko nagagamit. Titingnan natin kung effective din ba to pag kasi usual talaga sa pantrabaho talaga to para at least kung lagi ka nakatayo may suporta yung legs mo. So part ng benefits natin yung nakakuha tayo ng compression stocking. Extra ako. Nag-extra ako shirt palagi mga kamama sa loob. Kasi malaking tulong din to. Nakakaano din niya yung lamig. Lamig sa shirt. Yan. Yun. Siyempre gamit natin yung winter na natin pants. So ngayon first time kong susuot ng compression stocking. Ito mga kamama. Medium yung kinuha ko eh. Dati pa ito eh. Ngayon ko lang gagamitin. Ang dami naming stock dito. So talaga ito part ng benefits. Ito bago ka makakuha ng ganito mga kamama, kailangan pa ng yung ng doktor. Para bang reseta, di naman reseta sa gamot yun eh. Basta nakalimutan ko na tawag, basta pag naalala ko na lang sabihin ko na lang. Prescription na yun. Prescription ng doktor. So ito sinasabi nila pag sinuot mo daw mahirap. Tingnan natin talaga kung mahirap mga kamama. Dito tayo. So tutok pa. Siyempre mga kamama, dapat ingatan natin sarili natin. Oo nga, mahigpit mga kamama. Siyempre gagamitin din pala natin ang ating bagong winter boots. Yan, para tayo safe yung paglalakad natin sa labas. Tapos yung yung dating laki kong pinambabaragan na pantrabaho hindi ko nagagamitin sa labas para pag iiwanan ko na lang sa locker ko. Hindi naman mabaho ang sapatos ko mga kamamo. Speaking of sapatos na meron kaming katrabaho mga kamamo na grabe. Pag uuwi na siya, hindi ko na lang sasabihin ko anong lahi, kung ano man. Mahigpit lang mga kamamo. Hirap. Grabe, pag nagubad na yun ng sapatos, talaga maaamoy mo sa buong Pero anyway, hindi naman yun ang vlog natin. Naalala ko lang yung amoy ng sapatos. Mahigpit mga kamamo. Kakain ng oras. Ang sakit pa naman ng mga dulo ng daliri ko. Kasi nagdadaray nga ito minsan pag nahahawak tayo sa box. Nagdadaray yung balat natin, kaya dapat pinapaliguan talaga sa moisturizer. Mahigpit siya mga kamamo. Kaya pala mahal to. Buti na lang may benefits tayo. May medyas lang siya, pero grabe ang hirap. Ang sikip. Mag-i-extra tayong medyas dahil feeling ko yung itsura nito. Alam mo yung hindi siya masyadong cotton katulad nito. Ito yung itsura, yung niya, texture niya. Parang pagpapawisan yung paa mo or mabilis tagusan ng lamig pag ito lang suot mo. Kaya nag-extra tayo ng medyas. Yan. So ayan, totoo nga na kasi may nagsabi sa akin, naku mahigpit yan pag sinuot mo. Ayan, pero ito suporta na siya. Suporta na siya sa ating paa. Tapos may extra pa siya ngayon. Extra makakover yung legs natin para at least sa lamig. So ayan pala mga kamamo, yung vlog pala natin yung kukwento lang tayo ng mga bagay na ipinagpapasalamat natin. Pagpapasalamat natin dahil sa loob ng isang taon na dumating na to is parang alam mo yun, napakaswerte ng 2025 namin nila misis. Nagpapasalamat talaga ako sa lahat dahil yung mga bagay na gusto namin ma-achieve na pinapangarap namin, na-achieve namin, di ba?
Maliit man o malaki mga kamamaw, ang mahalaga may progress ka sa buhay. Yung mga simpleng bagay na gusto mo mangyari ay natutupad. Lalo na yung pinaka-pinapangarap kong maging isang citizen ng Canada. So ngayon citizen ako. Tapos may mga ano rin tayo, kumbaga ba yung blessing na pagpasok dito. Ngayon taong kahit paano, hindi ba tayo nabibitin? O hindi tayo, sabihin natin, saktuhan lang or minsan nabibitin, pero at least hindi tayo nagkakautang. Yun ang ano natin, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Mga kamama, pasok na tayo. Siyempre, mag-overtime tayo ngayon. Nakita nyo naman ang ating outfit. Yan, talagang papalag sa winter. So ngayon, it's negative 14 and it feels like negative 21. Dahil sa kasama na yung hangin. Ay, nakusap sa pakiramdam. Ganda ng sapatos sa atin mga kamama. Oh. Inis-inistik na na yun. Mamaya pag pumasok na tayo sa pop, nag-start na tayo magbubuhat-buhat doon. Punong-puno na naman ang alikabok tong ano. Palikabok tong pantalong ko dahil nga syempre puro box yung binubuhat natin. Yun na, kaya kailangan ko bidala rin ako sarili kong moisturizer, hand moisturizer, dahil kung hindi mo lalagyan ng madalas yung kamay mo, ay katulad ng mga daliri ko, yun, para mga nagpuputok-putok. Ang sakit pa naman mga kamamaw, yung mga singit-singit ng daliri na ating pagkitin natin, agapan yung mga ganyang ano, mga ganyan nagbibitak-bitak ay hindi biro mga kamama, ang sakit. Ayun, halos lahat ng daliri natin sa kamay pumuputok yan, pero alaga pa yan mga kamama. What more kung di ko pinabayaan ko yan, sakit. Lagi ko kinikis-kis yan dahil ang sakit ng pinakadulo niya pag yung tumigas na, yun ang pinakamahirap eh. Dinala ko na rin yung ano ko, steel to. Hindi ko na siya ginagamit kasi nakasanayan ko since na nag-start ako. Kasi nga, alam mo yung parang nangihinayang tayo sa mga pambili-bili ba ng mga bagay-bagay na yan. So, kaya ginagawa ko minsan yung steel to ko, ginagamit ko na rin minsan pang winter dito sa labas. Kaso nga lang, iba yung nabibili nating steel to. May steel to na talagang waterproof, may steel to na hindi siya waterproof katulad nung nakuha natin na ito. Yung last na nabili natin, nakaraan na itapa ko sa lusak, parang nabasa. So kailangan ko pa siyang i-blower para matuyo dahil pumapasok din tayo sa freezer minsan pumapasok tayo sa freezer araw-araw. So yung lamig ng freezer umaano sa pako, kaya sabi ko ayoko namang baliwalain. Dahil siguro sa ngayon kaya ko, pero pag tumagal babawiin sa iyo yan mga kamamo. Kaya hanggat maaari yung mga parang mga bad habit o mga bagay na hindi mo dapat gawin habang kaya mo pa wag mo ring ano yun, lalo ni mga mali. Katulad na magsusuot ka ng basang sapatos, it's either di pala basa, ibig sabihin natin from galing sa saan tapos malalamigan ka, hindi yung paa mo maapektuhan, diba? At the same time, syempre baka bumaho din ang paa mo, napakahirap maggamot ng ganyan, di basta-basta din pa nagkakamoy ka ng sa paa. Ang pinaka nakita ko lang way, pero hindi naman mabaho pa ako makamama. Ano ko lang napagkwentuhan na natin. Yung sibuyas daw, ilalagay mo daw sa pagtulog mo, mag-medyas ka, tapos lagyan mo sibuyas yung ilalim ng paa mo, kaya i-tape mo. Parang nag-absorb yun ng ano, ng parang tawag dito? Ng parang mabahong ano nung paa mo, niya i-absorb niya yun. Kaya gaano yung paa mo. Talagang mga paa mo, may mga amoy-amoy, tsaka syempre may mga powder din mo tayong ginagamit. Dito hindi ko alam kung anong ginagamit na powder, kaya sa Pilipinas ang nakasign natin pisan, di ba? So ayun mga mama, magdadrive muna. Mamaya na lang tayo magkwento dahil ayoko mag-vlog muna nang habang nagdadrive mula nung nagkaroon tayo ng nag-ingat-ingat tayo. Siyempre baka may di natin maisip kahit hindi naman tayo nakatingin talaga sa camera, honestly. Sa mga nanonood, hindi po ako pala tingin sa camera, lalo pa nagpa-vlog akong naka-camera. Hindi ako tumitingin sa camera ko, pag-vlog ako, nakapokus ako sa kalsada. Ayoko lang na, syempre, may mga bagay na katulad, tikitan tayo na hindi natin sinasadya. Ayoko nang mangyari na mamaya masito tayo ng pulis, baka sabihin,
Although syempre i-pull over tayo, baka may tanongan tayo ba't nagka-camera ka, di ba? So syempre mahirap na, kahit sabihin mo hindi ka naman nakatingin sa camera, ayoko na lang din maiwasan. Iniiwasan ko na lang na masita tayo ng police. So ayun, magdadrive na muna ako. See you later. Ito pala mga kamama, may sunod lang ako dito sa ano na to. Itong kalsada na to, itong dadaanan ko. Halos parang every other week may nangyayari yung scenario dito mga kamama. Yung pag lipat-lipat ng kaliwa, kapalaya kakaliwa ako, tapos diretso yan, di ba? Inakwento ko nung nakaraang vlog na pag napuno na tong kabilang kalsada na tinatawiran ng mga diretsong ito, usual hindi pa uusad yung mga mga mama na putol kasi na full memory yung ano natin. Kasi ginagawa ko after kong gumawa ng vlog, buburahin ko na yung yung video ngayon para tapos makagawa ko ng panibago dahil hindi ko na magamit yung video Osmo ko. And then nagko-construction dyan nahirapan pa ako, halos ayaw pa akong papasokan kanina. So sabi ko, yung bintana ako sa menus, so sabi ko dito ako nagtatrabaho, paano ko so ngayon naintindihan naman yun nung tinuro ko. Sabi ko dito ako nagtatrabaho sa co-op, pinapasok na ako yung pinakaharapan na namin, naka road close. So yun yung sasabi ko dun yung sa kalsada ngayon, yung pagkaliwa mo, kung naka green light lang, hindi siya naka green arrow, so automatic maghihintay ka ng pa-amber until red bago ka tumawid. May isa kasi nagkakataon na puno na yung kabila na pinagtawiran ng naka-green, tapos marami pang nanditong nano. Syempre hindi sila pwedeng, hindi naman sa hindi pwede, ibig sabihin parang respeto rin. Hindi ko sure, ang 100% sure na yung rules, hindi mo na sila gumugo kasi alam naman nilang hindi umuusad, din nakahinto. So nangyayari sila, pero syempre tulong na nila yun para yung traffic ng kabila na mga kakaliwa mabawasan. So may senaryo na parang alam mo yung amber na siya, example, naka yellow na light na. Syempre hahabol na yung kakaliwa, di ba? May times na minsan na kahit na amber na alam nila sa sarili na yung mga padiretso na parang hindi naman na sila aabot, pinipilit pa rin nila, lalo katulad niya pag winter na ganyan. Sigurado disgrasya mangyayari. Ganun ang nangyari. Dumiretso pa rin yung isa kahit na pa-red, pabiting the red light na siya. Yung isa, which is yung katulad ko na nasa pwesto ako ng pakaliwa, ay nakapasok na ako ng kalahati ko. So automatic pag nag-red dyan or gumag-red dyan, dapat kumaliwa na ako or else ako yung mabibiting the red light. Nagsabay sila yung banggaan. Halos every other week may banggaan doon sa pinaglilikuhan ko ngayon dahil nga ganun ang nangyayari. Parang nakakalimutan nilang magbigay na napakasimpleng bagay na bigay na lang para it means para kahit pa paano makauwi kayo pares sa bahay nyo ng maayos at ligtas, diba? So dapat yung mga isang bagay na ganyan, dapat hindi nyo na minamadali, lalo pag malilate kayo. At winter time pa na ganito, hayaan mo nang malate kayo. Ano ba yung 5 minutes malate ka kaysa naman 5 minutes na lang ang pag-i-stay mo dito sa mundo, diba? Ang laki ng pagkakaiba kung hahabaan mo yung pasensya mo pagdating sa mga ganyang klaseng sitwasyon. So ito, rebound din tayo ng ating energy drink. So ayun lang, tinanggal ko yung sound, maka-copyright tayo kasi tinitingnan ko yung oras, alas 3 na ngayon. Pwede naman akong pumasok na kasi may overtime. Mga 3:50 na tayo papasok. Masaya lang ako dahil pagpapasalamat ko yung mga bagay na katulad yung mga naisusuot ko. Nung dumating kasi ako dito mga kamamo, sa mga hindi nakakaalam, ay hindi ako bumibili ng mga brand new o mga bago, even mga nakasale na damit, hindi ako masyado nabili. Kadalasan talaga ang bagsakan ko mga kamamo, o bagsakan, siguro hindi natin alam, iba-iba naman tayo conforme sa paano ang way ng lifestyle mo, kung paano ang nakalakihan mo sa inyong lugar o sa inyong bansa bago ka dumating dito. Kung talagang mitikuloso ka, talagang gusto mo lagi branded, syempre pera mo pa rin naman yun. Ako kasi nakasanay ako mga kamamaw, nung dumating ako dito mahilig ako sa mga tiyanggi. Sa Pilipinas, may tiyanggi sa Pilipinas, pero hindi ako nagtsatiyanggi mga kamamaw masyado sa Pilipinas dahil to be, wag po sana ma-open yung mga nagtsatiyanggi. Talaga medyo luma na talaga yung mga nasa Pilipinas. Dito talaga mga kamamaw, pag nagpunta ka sa tiyanggi dito sa Value Village, halos yung iba brand nyo pa mga kamamo. Talagang kumbaga yung mga na-donation yun gaganda pa, tsaka mga branded talaga yung mga damit. Yun yung nakahiligan kong pubilin para magamit ko sa akin sa pang-araw-araw ko. Ganun doon ako nagbibili dati, parang ini shopping mall ko. And then ngayon nakikita mo mga katulad yan, may bago tayong boots.
Uh, syempre, ano na natin, ano na tayo, kahit paano nakakaipon tayo ng konti, nakakabili tayo ng ano natin. Syempre, inaano ko rin kasi para sa sarili din natin, na minsan na lang, nakakaedad na ako. Kahit paano yung mga ganitong simpleng bagay, magkaroon ako. Itong mga gamit natin na sa trabaho, ayan yung benefits sa trabaho, nagagamit natin ngayon, even yung sa salamin, na pwede tayo makakuha ng reading glass pag sa benefits natin. So usually maganda reading glass. At the same time, hindi lang para sa akin yung reading glass na yun, para din sa kay misis saka sa mga anak ko, ayun, pwede yun sa benefits namin, di ba? Tapos masahe, nalilibre ako ng masahe. Tapos ayan, kung may extra ako kahit paano ngayon, at si misis na nagbibigay, o si misis na yung bili ako, dahil nga hindi nga ako pala bili ng mga branded na damit ang mga brand new, siya na mismo bibili, ay binibigyan niya ako. Ito, sarap na sa pakiramdam kasi ngayon sinuot ko. Parang alam mo yung, parang halos bago lahat ng suot ko. Ayun, ganun pakaramdam na dati. Parang pag nakita mo yung forma ko, ay galing Value Village yun. Ngayon, galing sa ano talaga to. Kumbaga, binili talaga siya ng brand new. So nakakatawa lang makamama ang ng kaligayahan ko. Yun lang, syempre mga bagay na wala ako nung dati sa Pilipinas, hindi ko na experience, kahit paano na experience ko naman. So yun ang pinagpapasalamat ko sa taas palagi, na sa simpleng bagay, malaki man o maliit na bagay, mga kamama, ipinagpapasalamat ko palagi sa taas ang mga binibigay ng blessing sa akin at sa aking pamilya. Construction, nawalan pala ng tubig ito, may kausap pang Pilipino dito, nawalan pala ng tubig dito sa area na to. So ngayon parang pinalitan nila, okay, ngayon okay na. So ayan, ngayon sarado yung entrance, yung daanan doon. So lahat ng papasok dito, mapipilitang umikot or pamasok sila, magsabi lang sila sa nagko-construction na dito sila nagtatrabaho, katulad ng sinabi para makapasok sila. Ganda ng araw mga kamamod, init ang araw. Pero yung sapatos ko pala mga kamamod, nasuot natin, maganda siya, makapit siya sa sahig. Kahit ano natin, makapit siya. Pero yung lamig, tumatagos siya. Kasi nga, parang ano lang yun, manipis lang yung pinakapang ibabaw niya. Nararamdaman ko, nararamdaman tayong lamig dito sa ano ng sapatos natin. Pero wala kasing choices dun sa napuntahan natin na ano, nabila natin ng sapatos. Walang makapal talaga na pwedeng ano, tumagal sa lamig. 1 year later. And break time natin mga kamami. Inuwi na si Kuya Julius, oh. Kuya Julius, nawa naman dyan. Si Kuya Julius, uwi na. And so mga kamami, maaga naman tayong mano kanina pumasok. So bahala ko kasi ako pa nag 3 hours kasi ngayon sa overtime mga kamami. 4 hours kasi overtime namin. Pa nag 3 hours ako, meron akong dagdag na isang 15 minutes break ko. O, sakali instead of 140 ang uwi ko is magiging 240. So sa 240 ko may isa pa akong extra break. So ayun ang bahala ko. Baka mag 3 hours na lang ako para naman madagdagan at maganda at masaya ang ating Pasko mga kamamaw. Di pala mga kamamaw, lumabas muna ako para i-start yung sasakyan. Dahil syempre kung 11 hours tayo dito at na ganitong kalamig, nasa negative 20 yung lamig ng temperature, eh baka mamaya hindi mag-start naman yung sasakyan ko dahil hindi naman bago itong sasakyan ko, diba, na nakaraan nga is parang hindi siya nag-i-start, diba, baka mamaya maapektuhan nga yun ng ng baterya nun. Kaya ginagawa ko ngayon, i-start ko to, tapos mamaya bago umuwi i-start ko ulit para at kahit pa paano napainit natin yung yung makina ng sasakyan, dahil kung hindi, naku, madadali naman tayo. Baka mamaya imbes na yung overtime mamaya walang magtumulong sa atin dito, tapos mamaya nag-uwi na sila, walang tutulong mag-start ng sasakyan natin. Sobrang lamig mga kamamaw, dinala ko pa yung nakaglabs pa ako. Tsaka pala mga kamamaw, hindi nyo napapansin sa mga Pilipino, kwento ko lang, hindi nyo napapansin sa mga Pilipino mga kamamaw is pag alam mo ganitong mga holiday talaga mga kamamaw, makikita mo talaga yung alam mo yung kahit pagod na mga kamama, mag-overtime pa rin para kahit paano makakuha ng extra money para maging masaya ang mga Pasko nila. So yun yung mga napapansin natin bilang isang Pilipino katulad ko. Yun yung mga nakikita ko sa mga Pilipino na parang minsan makikita mo, mararamdaman mo parang pagod na sila, talagang alam mo yung ganoon.
Pero hindi sila sumusuko, hindi sila tumitigil na sa simpleng bagay o sa simpleng panahon na ito ngayong December ay maging espesyal para sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. So kailangan nilang mag-overtime para kahit paano medyo maganda ang Pasko nila. So ayan ang kapaligiran natin, halos nausok mga kamamaw. Nausok na. Yan. So ngayon mga kamamaw is 10:30, uwi tayo ng 2:40. Yan, so at least naka 3 hours tayo kahit paano eh. Kumbaga ba ito yung unang araw ng ngayong linggong ito is nakapondo na tayo ng 3 hours. So last week nakapondo ako ng 6 hours lang. Hindi ako nakapag-overtime ng 2 araw. So ngayon 3 hours, so may 9 hours na tayo dahil sa susunod na Saturday, itong this coming Saturday is cut off na naman. So kahit paano magkaroon man lang ako ng masaya na ako, magkaroon man lang ako ng mga 14 to 15 hours na overtime, eh okay na. So ngayon nakaano na tayo, 9 na. So kahit sabihin natin 6 hours na lang sa mga susunod pang 4 na araw na napasok natin, eh makahataw tayo mga kamamaw. Yon mga kamamaw, at tayo uuwi na, naka 3 hours din tayo. Hindi natin kaya yung 4 hours, sayang sana yun. Extra income sana, kaso nga lang mga kamamaw, hindi nakakayanin ng powers kung mag-stay pa ng 1 oras dahil bukas may daycare pa si Jacob. Pero okay na yung 3 hours na yun ang mahalaga, natagdagan pa ng 1 oras, yung 2 hours dapat natin na para nagiging minimum overtime natin everyday kung sakali nakakapag-overtime tayo mga kamamaw. Pero at least mga kamamaw, nagkaroon pa ng extra 1 hour mga kamamaw, kaya tayo ngayon ay uuwi na at para makatulog at makapagpahin naman na sila si kamamaw. Kita-kits tayo sa next vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamaw.